Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Review. So, magre-review tayo and yung scope natin is from Unit 1 to Unit 9. So, let's start with OHWI, Vocabulary. So, for instructions sa numbers 1 to 5, sabi, 보기와 같이 괄호에 들어갈 알맞은 것을 고르세요. So, 알맞은 것을. So, yung tamang sagot daw ay piliin natin, 고르세요. So, tingnan daw natin yung example, 보기. And ganun yung way nung pagsagot natin. So, dito, yung tamang sagot, 들어갈 알맞은 것을. Yung tamang sagot daw na mag-fit para sa parenthesis ay piliin natin. So, tingnan natin yung example dito. 머리가 아픕니다. So, my head is aching or my head hurts. Masakit ang ulo. 그래서, that's why, blank에 갑니다. So, saan yung tamang sagot? 학교, school, 시장, market, 약국, pharmacy, 공항, airport. So, yung pinaka mag-fit is yung 약국 or pharmacy. Kaya, ito yung sinagot niya, 3. Okay, so number 1, 카페에서 blank을 or를 마셔요. So, ano yung sagot natin dito? So, 마셔요, yung hint natin dyan, which means to drink. Ibig sabihin, may iniinom siya. So, ano yung mga pwedeng mainom dito? None other than number 3, coffee. Kasi yung sumusunod ay hindi naman maiinom. So, we have bap, rice, pang, bread, cake, cake. So, si number 3 lang yung pwedeng inumin. So, sagot natin dyan is number 3. And dahil coffee, walang batchim, we're going to choose yung rule. 커피를 마셔요. Number 2, sabi ni Ga, 사과가 얼마예요? How much is the apple? Sagot ni na, 두 blank에 1,000원이에요. So, ano yung counter natin for piece? Okay, so nandito is byong for bottles, kwon for books or magazines, ke for piece, mari for animals. So, number 3 yung sagot natin. Next. Hello, check mic test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Number 3, 저는 비빔밥을 좋아해요. I like bibimbap. 그래서 blank 자주 blank에 자주 가요. Often go. So, madalas ako magpunta. That's why. So, kaya naman madalas ako magpunta saan? Okay? So, mahilig daw siya sa bibimbap. Ano yung saan nating restaurant makakain si bibimbap? So, sa Jungkookjib ba, Chinese restaurant, Hansikjib, Korean restaurant, Ilsikjib, Japanese restaurant, Italia Shiktang, Italian restaurant. So, number 2, Hansikjib. Number 4, 시장에서 사과를 blank. So, sa market daw, tapos take note na eso. So, eso, ibig sabihin kapag nakadikit siya sa name ng lugar, okay, kailangan yung kasunod niya is action. Okay, so sagwa, so yung apple natin, tapos may real object particle. So, ano yung pwede niyang gawing action? Gayo, to go, buayo, to see or to look or to watch, sayo, to buy, heyo, to do. So, yung pinaka mag-fit ay number 3. Okay? So, sa market ay bibili siya ng tawag dito, sagwa or apple. Bibili siya ng apple sa market. Next, number 5, 오늘은 일이 많아요. So, sabi niya, I have a lot of work today. So, 오늘 today, 많아요, many, 일, work. 그래서, that's why, 아주. So, 아주, very, or pwede ding really sa sentence na to, no? So, tingnan natin kung ano yung mag-fit na description or hyongyong sa or adjective para dito sa number 5. 고파요. So, ginagamit mo tong word na to kapag ikaw ay hungry. Okay? Pag ikaw ay gutom. 배가 고파요. 바빠요. 바빠요. Sorry, hindi pala pa. Pa pala pa. So, walang hangin. 바빠요 is busy. 아파요. So, dito yung may hangin. 아파요 is sick or in pain. Then, 예뻐요. 예뻐요 is pretty. Yan. So, yung pinaka mag-fit is number 2. Kasi nga, madaming gawain today. That's why ako ay busy. Yan. Next,
Number 6 and 7 instruction, bogi wagachi, grimul bogo, chilmone daphaseyo. So sabi, katulad daw nung dito sa example natin, grimul bogo, look at the picture, and 질문에 답하세요. Answer the question. So, ano ba yung sabi? 이게 뭐예요? What's this? So, ano yung picture natin? Cap. That's why, sinagot niya is moja. Okay? So, for number 6, sabi, 여기는 어디예요? 여기, here, 어디, where. So, saan daw itong ating lugar na nasa picture? Where is this place? So, as you can see, ito ay kitchen. So, kitchen is buwok in Korean. So, number 1 is buwok, kitchen. So, ito yung ating sagot. And then, tingnan din natin yung other option. So, sabi no, 육실, number 2. Number 3, 화장실. Number 4, 주차장. So, si 주차장, parking. And now, si number 2 and number 3, tingnan natin. Kasi may additional information ako dito. So, 육실, 화장실, minsan ginagamit siya with the same meaning. Sa atin sa Tagalog, banyo. Diba, isa lang yung ano natin, banyo natin. Doon tayo naliligo, doon tayo nagbabawas. So, dito, pwede kasing may magtanong, ano yung difference between 화장실 and 욕실? So, si 욕실, yung yok dito, from the word mogyok, which means to take a bath. Okay, so pwede nating i-take si 욕실 as bathroom, a place where you can take a bath or maligo. Okay, and then si 화장실 naman, this is a place where you can relieve yourself. Okay, so dito ka nagbabawas. It's either you pee here or you poo here. Ayan, kung alin dun sa dalawa yung gusto mong gawin. And sa 화장실, usually nandyan si toilet bowl or si lavatory or yung ating hugasan ng kamay or hilamusan. Pero, may mga times na, ano sila, 2-in-1. Kumbaga, si 욕실 at 화장실, parehong may toilet bowl, may hugasan ng kamay, or may hilamusan, and at the same time, may shower or bathtub. So, yun lang. Pag sinabing 화장실, ito yung tinatawag nating toilet or comfort room, CR. Tapos, pag 욕실, yung paliguan or bathroom. Ayan. So, that's for number 6. 7. 몇 시예요? What time is it? Ano yung nasa picture natin? 6:25. So, that will be 6 is 여섯. So, 여섯. And then, dito din 여섯. 6시, 6시. Then, 25 is 20오. So, asan yung 20오? Ito, 20오. And then, bun. So, dito, nagkabaliktad, naging o, ship, e. Okay, so nakakalito siya. Kailangan check nyo maigi. So, ang sagot natin is number 3. 6시 25분. Number 8. Instruction 8 to 10. 보기와 같이 밑줄 친 부분과 의미가 반대인 것을 고르세요. So, piliin daw. Alin ang pipiliin? Yung 반대인. 의미가 반대인. So, 의미 means meaning. Tapos, bande is yung opposite. Ayan. So, natatandaan nyo sa unit 1 to 9 natin, na-discuss dyan yung bandenmal, diba? Or yung mga magkakasalungat na salita. So, mitjulchin bubun. So, yung meron daw, underline na salita or na part. Yun yung hahanapan mo ng opposite meaning. So, tingnan natin example. Sabi ni gabangi kayo. So, ano yung may line, underline natin, yung koyo. So, koyo from the word kuda means big. So, ano yung opposite meaning ng big? Small. So, sabi dito, aniyo, aju. So, dapat yung sagot natin dito is small. Asan ba yon? Number 3, jagayo. Number 1, manayo, many. Opsoyo, nothing, wala. Chuwayo, good. So, ito yung sagot number 3. So, they are opposite, big and small. Okay, so next, punta tayo sa number 8. Sabi, JB moroyo. So, tinatanong if malayo daw ba yung bahay. So, moroyo from the word molda. Ano yung bandemal niya? So, tingnan natin dito. Bisayo, this is expensive. Manayo, many. Napayo, bad. Kakawayo, near. So, ito ang sagot natin. So, ang kabaligtaran ng moroyo, gakawayo. Malayo, malapit. So, number 9. Sabi niya, 한국어 공부가 어려워요. So, ano yung opposite ng 어려워요? 어려워요 means difficult. So, pinaka-opposite niya is easy. Asan yon? 커요, big. 매워요, spicy. 쉬워요, easy. So, ito na yan. 추워요, cold.
So, sagot niya, no, 아니요, 쉬워요. Easy. No, it's not. It's easy, sabi niya. Number 10. Sabi ni Ga, 9시에 출근해요. So, ano yung 출근해요? To go to work. Oras ng pagpasok. Tinatanong niya if 9 o'clock daw ba. Tapos, ang sagot niya, 네. 그리고 6시에, yes. And then, at 6 o'clock, ano naman yung kabaligtaran ng 출근해요. So, dito siya papasok. So, kung ito ay pagpasok, yung sagot natin dapat dito ay pag-uwi. Okay? So, getting off from work. 요리해요 to cook. 청소해요 to clean. 운동해요 to exercise or to work out. 퇴근해요 to get off from work. So, ito yung sagot, number 4. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.